magandang hapon ho, mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, hello po. Hi, Ayun, Angelo. Hi ma'am, kumusta po? Ito nga po, nagbabalik tayo dito sa Tulay Pilipino. Sa puso at dugo ng bawat Pilipino, likas ang malasakit at pagtulong sa kapwa. Tama, dito sa DWIC patuloy natin pinapalakas ang diwa ng bayanihan na nagsisilbing tulay para sa pag-asa ng bawat Pilipino. Ayun, Yan. isang programa pong nag-uugnay sa mga nangangailangan at sa mga handang tumulong gaya ng mga non-government organizations, ahensya ng gobyerno at mga partner na may pusong maglingkod sa ating mga kababayan. Ayan, kami po ang mga kasama ninyo sa serbisyo publiko. Ako po si Tony Rose Gaida. At ako naman po si Angelo Bainyo. Samahan niyo po kami sa Lunes hanggang Biyernes o alauna ng hapon dito lamang sa DWIC News Nationwide. Tulay Pilipino dahil walang ibang tutulong sa Pilipino kundi kapwa Pilipino. Yes, ay nako. Miss Nice Tony, to see you again. kumusta? Okay naman. Oh. Namiss din kita kahapon, no? Opo, ma'am, meron lang konting obligasyon sa pamilya, syempre. Bukod sa pagtulong sa mga kababayan sa pagbibigay ng impormasyon, kailangan pa rin mag-spend time sa Ay, oo pamilya. naman. Importante yan. Ano man ang Napakalaga. trabaho natin, di ba? Kailangan talaga, una pa rin natin ang Oo, pamilya natin. opo, Yes. Opo, talagang kailangan pa rin at bilang ito Miss Tony, may balita tayo na tungkol sa isang empleyado na ang galing nakaipon siya ng 1 milyon sa pagiging empleyado. Akala namin walang yayaman sa pagiging empleyado, pero ito po, itong The Better News natin ay nakaipon ng 1 milyon sa pamamagitan lamang ng paycheck. Naku, importante talaga, Oo. diskarte sa paghawak ng pera. Diskarte at Oo. disiplina siguro, Miss Yes, Tony. oo. Alamin nga natin ang sikreto nito na sa ating The Better News, isa pong empleyado, nakaipon ng 1 milyon mula sa kanyang paycheck. Alamin po natin sa The Better News. Balitang mas maganda pa sa good news. DWIZ, The Better News. Isang empleyadong Pilipino ang nagbahagi ng kanyang kwento matapos niyang makaipon ng kanyang unang 1 milyong piso. Nakamit niya ito sa pamamagitan ng disiplina, sakripisyo at maayos na paghawak ng pera. Sinunod niya ang payo ng isang kilalang financial coach. Ilaan agad ang 40% ng sahod sa savings at gamitin ang natitirang 60% para sa pangailangan at paminsang luho. Hindi madali dahil kailangan niyang umiwas sa mga hindi kailangang gastos at matutong magsabi ng hindi kapag lumampas na sa budget. Para sa kanya, napakasarap sa pakiramdam na mahawakan ang 1 milyong piso, isang malinaw na patunay ng lahat ng pagod, puyat at sakripisyo sa trabaho. Kahit lampas na sa 1 milyong piso ang kanyang net worth, ibang saya raw ang makita ang cash sa harap niya mismo. Ibinahagi rin niya na mahalaga ring balansihin ang pag-iipon at pag-i-enjoy sa buhay. Ang pera pwedeng kitain muli, pero ang oras hindi na may babalik. Ngayon, layunin niyang palaguin ang pera sa pamamagitan ng tamang investments para magsimulang magtrabaho ang kanyang ipon para sa kanya. Ang kanyang kwento ay paalala sa lahat ng Pilipino. Posibleng maabot ang financial goals sa disiplina, malinaw na plano at tuloy-tuloy na pag-iipon. At yan ang ating The Better News. Yan, ang ganda naman ng balitang yan, Miss. Oo, totoo yan. Inspired. Kaya importante talaga marunong humawak ng pera talaga. Sa panahon Totoo yan. ngayon, taas-taas ng bilhin, akala siguro parang sa ilan imposible makaipon na sa malang bilhin, pero diskarte at disiplina lang talaga pala ang kailangan. Totoo yan, oo. Ayun. Anyway, magandang show natin sa araw na ito Opo. because meron na naman We have tayong a great magandang guest. Yes, oo, talagang mga may puso talaga para sa ating mga kababayan. Ayun. Ang guest po natin sa araw nito ay founder ng Paraluman Care Foundation. Walang iba kundi si Dr. Desiree Guzman. Percy. Dr. Percy Guzman. Welcome, Dr. Percy. Salamat po. And of course, ang president naman ng foundation, si Mr. Nestor Bardeloza, right? Bardeloza. Ayan. Ayun. Welcome. Welcome po. Sa Tulay Pilipino. Ayun. Yes, Angelo. Oo. Ngayon, itong Paraluman Care Foundation, paano nagsimula ito, Percy? Doc Well, Percy. actually po, nagsimula talaga nung kasagsagan ng pandemic sa US po. May nakilala ako, kaibigan namin mag-asawa na yung pala si Mama Ruth Norton
meron pala siyang foundation dito sa Pilipinas. So, nakiusap sa akin yung asawa niya kung pwede, yung pagkamatay niya, kung pwedeng i-continuous ko yung kanyang legacy sa Pilipinas. So, tinanong pa rin ako saan mo gustong tumulong. Sabi ko, gusto ko kung tutulong din ako sa Pilipinas pa rin po. So binigyan ka ng option Opo. kung doon Opo. or... Binigyan ako ng fund na every month na magpapadala ako ng pera sa mga volunteers na sa Pilipinas, and then dun bibili ng mga food, mga bigas. So yun po yung during kasagsagan ng pandemic. Ganun. Tapos kailan ka naman lumuwas ng Nung Pilipinas? namatay po yung founder, si Yes. Mr. Norton, meron akong naiwan na family, mga 40 families sa Pampanga po, sa Pulong Bulo. So, dahil kasi, pagka pangako po, at saka magpapasko po yon. So, ang ginawa ko, isa sa mga volunteers, nakiusap ako kung pwede kaming gumawa ng t-shirt na pagbibili ko sa US para mag-raise ako ng fund para Doon nag-umpisa. doon nag-umpisa po. So nag-isip ako ng pangalan at nakita ko yung Paraluman. So sabi ko, yan na lang gawin natin Paraluman kasi pagmamahal. Oh. It Ganun means yun ang parang ibig sabihin. compass. Pala yun. It's a beauty, compass, but an inspiration. So, Oo. at unang-una, parang pumasok sa isip ko, gusto kong ialay itong foundation nito sa ating mga magulang na wala na ngayon. Kasi punong-puno sila ng pagmamahal. So, by means of this foundation, makakatulong tayo sa mga taong kababayan natin na talagang salat sa pagkain, nahihirapan. So, yun po ang pinag-umpisa noon. Ganun. Akala ko kasi, nung Kanta binabasa yan ko to, akala ko pa, Oo, ikaw, kamukha talagang mo modern si day. Paraluman. Kasi Yes, sir. panahon ng mami ko, may artista noon, Paraluman. Apo. Oo, naku, well-known actress din siya. Mommy of Baby O'Brien. Yes, oo, Paraluman pangalan niya. Maganda rin yun, no? No, akala ko kasama niya siya rito. Okay, anyway, ilan years na itong Paraluman? 5 years na po. Sa Philippines? Sa Pilipinas po kasi nung pumunta na ako dito, gusto ko sana na nasa ayos ang foundation. So, naka-registered po sa SEC. So, yun po ang unang ginawa ko bago mag-start. I-register sa SEC, Opo. which is very important. Yes. Very important po sa Oo. akin yan. So, Ayun. Tapos ano ang advocacy naman ninyo nito? well, ang advocacy po namin is to feed the hunger. Yes. Yung mga nahirapan kung to alleviate hunger and save lives. Yun po yung advocacy namin. At meron yung vision namin is to make sure na lahat matutulungan yung mga nahihirapan. Saan po mga lugar yung mga pinaka natutulungan po ng Well, Paraluman? ang Paraluman po nag-originate po dito sa Angeles City sa Pampanga. Mhm. So doon po kami nag-start. Hinanap namin yung mga kababayan namin na halos nakatira sa mga lalim ng tulay, sa Yes. mga squatter, at Oo. saka yung mga ITAS po sa mga bundok. So concentrated kayo sa Pampanga Sa lang. Pampanga lang po. Wala pa kayong balak na Wala lawakin pa, oo. Wala pa po yun kasi unang-una very limited lang naman po yung fund namin, at saka sa akin po nag-start sa akin yung out of pocket. So sa sarili ko. Oo, One sa- at a time. Oo. Focus dapat. Oo. yung funding nila talagang galing sa bulsa talaga. Ikwento mo nga, Mrs. Opo. So anyway po, so nung that time nasa US ako, gusto ko talagang umuwi. Gusto kong tumulong talaga sa ating mga kababayan. Ang naisip ko, tulungan yung mga batang nasa school na mag-provide kahit man lang yung kanilang uniforme, yung baon nila everyday, at saka yung kanilang mga project. So doon po ako nag-focus kasi po dentista din ako sa member po ako ng Dentist, Angeles City yes. Dental Chapter. So continuous ko po yung aking profession, sana yun ang sanang focus ko, but
nakita ko mas maraming nahihirapan na may mga nangangailangan ng mga tao. So, wala naman pong, siguro, it's a calling. So, Yes. parang doon ako talaga nilalagay ng Panginoon, yung sa pagtulong kung sino yung mga needy. Sa malit na bagay, lahat naman ng ginagawa ko para sa Diyos po ito. So, panalangin lang. Lahat ng panalangin ko natutupad. Hindi, minsan wala man 24 hours, may laging sagot The sa power of mga- prayer talaga. minsan. Oo. Si Dr. Percy, aside from being a dentist, artist din siya. Ay, Gumagawa rin siya ng mga paintings, hindi Opo. ba? Yung mga, kasi po dahil medyo sa tagal ko na din wala sa Pilipinas, so nagkukulong po ako sa bahay. So, nagdo-drawing nga para malibang din. Oo. So, may mga nakakakitang mga artist na co-artist ko sa Pampangan na ina-invite ako na to join the Gamat Kapampangan at saka Pamitipon. So, nagugulat po ako kasi lahat ng mga paintings ko nabibili at yung proceed, doon ko naitutulong doon sa mga may sakit. Talagang lahat sa pagtulong, Sa ano? pagtulong po. Oo, ano yan, pagka-painting ninyo, wala kayong gallery na pinapakita ninyo mga painting Exhibit. nyo? Meron O po kaming oo. exhibit sa SM Clark. Meron din kami sa Marquee Mall. Within Pampanga po. Yeah. So, minsan naman, meron din sa mga hotel, like Swiss Hotel sa loob ng Clark. So, nagkakataon na nakakabili. Binibili nila yung mga paintings ko. So, siyempre, ang unang pasalamat ko po, alam ng siguro ng Diyos kung ano yung nasa puso ko, na talagang sa akin, pag ginagawa ko yung mga arts ko, alam ko, ang mga proceed na yun pupunta lang sa mga mahihirap. I'm Yeah. sure mas tataas yung value ng painting ni Miss Percy dahil sa maganda, sa mabuti na pupunta yung Totoo. kinikita ng painting na yun. ano? Totoo yan. Si Mr. Nestor naman, kayo po ang president no nitong foundation, Yes, nitong ma'am. Paraluman Foundation. O paano naman kayo, dati na ba kayo magkaibigan? Paano kayo nagsama ni Dr. Percy? Actually po, since high school, magka-batch po kami. Ah, okay. Yeah. So, one time when we have our reunion, she approached me, sabi niya, ba't hindi kayo po sumama sa Paraluman? Bisitahin niyo po, tingnan niyo kung paano po nag-workout ng Paraluman. So, since then, nag-umpisa po kami sa Paraluman. Actually, magto 2 years na po kami ng misis ko since we joined the Paraluman. And we are happy to be part of this foundation. Oo. At hindi lang kayo ang member, di ba? Ilan ang members ninyo na Well, volunteer members ng mga Paraluman? nasa 20, kung hindi ako nagkakamali pa, mga 26. Ah, ganun. Tapos nagbo-walk-in lang sila saying that they Yung want to be iba part. po, through, yung acquaintance or friends. Yes. Recommendations. Opo. Ganon. Oo. Ano naman ang mga biggest challenges na naharap dito sa samahan yun to, sa Mga foundation? kinakaharap Oo. Well, hindi gano malaki yung challenges sa ginagawa namin ngayon kasi dahil every Tuesday merong mga nagde-deliver sila ng yung mga community partners namin. Merong nagde-deliver sa amin yung mga surplus food coming from sa mga hotels sa Clark. So, including mga breads, assorted breads, at saka yung mga, ito pong surplus food na to, hindi naman leftovers po ito. Yes, oo. Galing sila sa mga buffet nila na sumusobra po. So, yun ang, ang pinaka-challenge lang sometimes, yung dati, yung alam namin saan namin bibigay. Ngayon, ang naging challenge sa amin, kung ngayon, dahil lumalaki ng foundation, sino at saan kami pupunta na magbibigay. Yun lang po yung pinaka-challenge ngayon sa foundation. So, kayo po ay focus ngayon sa Pampanga po. Tama po? Pampanga lang po. So, kung meron po kayong ganyan mga challenges, kayo po ba ay willing din? Halimbawa, may mga makapag-collab sa inyo sa outside ng Pampanga, halimbawa sa Batangas o sa ibang lugar,
willing din po kayo makipag-collaborate sa kanila? Oh yes po. Open po kami sa collaboration. In Ayun. fact, ang dami na pong mga organization na nakipag-collab sa amin at Mhm. nagiging successful naman po. Oh. Kasi we handle yung kung ano man yung gusto nilang offer or share, basta sa amin yung pagkain. So Yun more on feeding program po ang Feeding, inyong Yes, ginagawa. feeding sila. May mga future project po ba kayo na halimbawa medical mission naman para sa mga kababayan natin? Yeah, ang foundation po kasi each year, meron kaming special aside from feeding, meron kaming mga project Mm. like yung school supply. Kasi para sa akin kasi importante yung makatulong sa mga batang nahirapan sa mga para yung they cannot afford their to buy their school supply po. Yes. So each year may mga sponsor na nakikipag contact sa akin at kung ilan ang matatanggap namin mga donation or fund, yun ang ibibili namin from kindergarten to mga grade mga 12. Grade 12, so that's Opo, all. ganon. Meron din mga konting college but yung minimal na mga school supply po nila. Pero complete po yun na nilalagay namin sa package yun. Opo. Pati school uniforms na Pera kasama. lang. Depende po. Kung minsan may mga backpack, may mga Oo. shoes, mga sandals, lalo na po sa mga kababayan natin sa mga ITAS. Minsan yun importante sa kanila yung mga sapatos. Paano nyo naman napapractice yung pagiging dentista ninyo? Nagagawa nyo rin ba ito Ngayon dito hindi sa ko na po foundation? nag-retard na po ako, nag-focus na po ako sa foundation na. Yes. At pero active pa rin po akong sa mga community services nila. Ako po yung nagpo-provide sa feeding. Ganun. Meron pa kayong set na, kunyari, sa isang linggo, meron talaga kayong araw na nilalaan para sa feeding, or this is a daily Well, routine ba? minsan po random. Random. Random ang ginagawa na. Depende sa food na matatanggap namin. So, let's say every Tuesday, kung perishable kung or kasi ngayon po kasi dalawa na yung community partners namin nagbibigay ng mga nagde-deliver ng food sa amin, yung mga cans food at iba-iba minsan kung ano yung minsan kahit na yung mga mangingisda may mga dating yung mga para sa mga isdang hanapin namin yon para lang ma-deliver yung mga goods na yon. So yun po pagka ang nangyayari po kung let's say sa dami ng tinapay, so hanap po kaming mga institutions. So Okay. aside sa random na i-repack namin yon, i-sort namin yung walang lahat ng yung assorted po yung gagawin namin sa each pack. Kailangan may masarap din. Hindi lang yung matitigas ganon. So kailangan make sure na yung tatanggap ng tinapay may enjoy po nila. at saka So, inviting sa mata. Oo. Opo. So, i-repack namin po yon. At then, kung depende, kung sobrang dami ng mga tinapay na yun sa araw ng Martes, ang gagawin namin, isusort na namin ng isang malaking bag. Doon namin bibigay sa mga institution, like yung sa mga matatanda, yung mga orphanage, sa mga bilanggo, yung mga ano po, sir. At saka, yun nga, yung may matitira sa mga random, sa Ayun. mga street people. At saka, Angelo, ang according to Miss Percy, ang mga volunteers ninyo, Mr. Nestor, kagaya presidente, mga seniors. Opo. Oo, talaga bang Yes. sadyang kumuha kayo ng seniors? Well, talaga pong niyaya akong mga seniors. To keep them busy, para no? to Oo. keep them busy. Tsaka healthy. Yes, Very oo. healthy. Nagiging healthy sila. Hindi lang sa pagbibigay. At nakakahaba po ng buhay. Oo, Totoo totoo yun. yan. Miss Nakakaganda Tony. pa rin sa kanila. Oo nga po. Totoo yan. Tingnan mo yung ngiti ni Mr. Nestor, oh. Nga po, Talagang oh. nakikita mo talagang from the Hindi- heart, eh, oh. Hindi po. Senior na po ba kayo? O, Opo. Hindi po halata ha? Oo. Actually, 70 na po ako. Ay, 70. Yes, 70. last December.
Wow, Dancing pero Queen. pero ang lakas pa po pa ano no, parang Yes. parang hindi kayo dinadapuan ng sakit. Ano pong vitamins nyo? Ang vitamins po namin yung we share the blessing, we receive, and we share the blessing to the needy. Yun. po. Oo. Yun lang talaga, Miss Tone. No? At saka masarap makakita talaga yung may natutuwa, may nabubusog. Opo. Oo. Oo. Yun. Ano, Actually, it shows, oo. Tapos ika mo nga, Doc, ang volunteers ninyo umabot na ng 26. opo. Ganun. So, it's po ngayon, equal distribution na pong ginagawa namin. Kasi dati, kami lahat, pupunta kami. So, ngayon, dahil yung iba-ibang lugar, so, kung ano po sa mga tinapay, dinidistribute na po namin sa mga volunteers. So, sila na yung nagra-random. Basta importante lang po, documented. Para naman Yes, mapadala namin dun sa mga community partners namin na So, nakikita nakaresibo. nila kung Oo. saan nabibigay yung mga dinideliver nilang pagkain or ano sa amin. Yes, Sabi Mr. ko- Nestor, you wanted to add something dito sa yung para documented lahat ang binibigay ninyo? Yes, ma'am. Because we have community partners, and since they are providing us the food that they deliver to us, in return, that kinukunan po namin ng documentation. For example po, yung pag-prepare ng food, tapos how to refact po, and as Ma'am Percy said, yun po, yung sa random po, pag-uwian na po ng mga volunteers, may kanya-kanya na pong bit-bit na mga pack breads. Along the way, may madaanan pong street sweeper, Tuloy ganyan. ang pamimigay. Oo. Binibigyan na po namin, sinishare na po namin ganun. May mga nangangalakal na nadaanan, binibigyan po namin. Ayun. Miss Tony, may tanong lang ako sa kanya. Ano ba yung, kumbaga, legacy na gusto nyong iwan para sa ating mga kababayan? Pero bago nyo po sagutin yung tanong niya, yan po yung ating hanging question. Miss Tony, magko-commercial lang po tayo saglit. Magbabalik po ang Tulay Pilipino makalipas ang ilang paalala. Ang oras, 27 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. Pilipinas, narito na ang tamang balita sa mga oras na ito. Senador Amy Marcos may pangamba sa isinusulong na suspensyon sa excise tax sa mga produktong petrolyo. Ang detalye ng ulat ihahatid ni Patrol 19 Celi Ortega Bueno. Baka daw malalaking kumpanya lang ng langis ang makikinabang sa sinusulong na suspension o kay tapya sa excise tax sa produktong petrolyo. Ito ang babala at pangamba ni Senator Amy Marcos ngayong nakatakdang aprubahan ng Senado ang panukalang batas na magkakaloob ng emergency powers sa Pangulo para nga isuspindi o kay tapyasa ng excise tax sa langis. Giit ni Senator Marcos sa mga kumpanya ng langis ang nag-aangkat ng petrolyo kung saan sila ang direktang nagbabayad ng excise tax kaya sila ang mababawasan ng bayarin sa produktong petrolyo. Sa kanilaan niya nakasalalay kung paano nila ipapasa sa publiko ang epekto ng suspension o kaya tapya sa excise tax. Ayon kay Senator Marcos, bagamat boboto naman siya pabor sa panukalang batas o kung nga sa pagbibigay ng emergency powers sa Pangulo para bawasan o suspindi ang excise tax, pero dapat anyang matiyak na mararamdaman talaga ito ng publiko. Gate ng Senadora kung oil importers lang ang makikinabang, lalo lang mahihirapan ang lahat dahil mawawalan na ang gobyerno ng revenue na hanggang 137 billion pesos hanggang Disyembre sa suspension ng excise tax, hindi pa babagsak ang presyo ng petrolyo na magpapahirap sa taong bayan at magkukumahog ang gobyerno na mamahagi ng ayuda. Kaya muling isinulong ni Senator Marcos ang pagsuspinde sa value-added tax sa langis dahil agad daw itong makakabawas sa presyo ng petrolyo. Narito ang bahagi ng payag ni Senator Marcos. Medyo kinakabahan ako dito sa excise tax kahit boboto tayo dyan. Ang problema talaga, kinakailangan na very calibrated yung response. Siguraduhin natin na ipapasa yung discount sa taong bayan. Baka naman manatili pa rin sa 100 halos, 110 pa papalo this week. So, yun ang kinatatakutan natin.
wala nang ang pera ang kababayan para ibigay yung ayuda, pagkatapos hindi pa babagsak ang presyo ng petrol products. Ma'am, sorry, last na. Dapat po bang i-push na talaga yung work from Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News App at DWIZ News website. Balik po ang Dulay Pilipino. Pero Miss Tony, bago tayo dumako sa ating guest ulit at Yes. dako lang po natin itong isa pang magandang balita. Ito pong libreng anti-rabies vaccination drive sa General Trias, Cavite. Abo, naging matagumpay, Miss Tony. Oo, at Napakalaga saka niyan. kasi ang dami mga stray, yung stray Dogs, opo. animals, Animals, oo, na kagaya nun meron ako parang gustong i-rescue. Pero kasi talagang my heart goes out to yung mga strays, no, cats, dogs, ganun. Meron ako sana gustong i-rescue. Pero natatakot naman ako hawakan kasi Miss baka Tony. mamaya nag-iisa lang ako. Baka may rabies, 'di ba? Tama po. O ganun. Kaya importante talaga tong yung anti-rabies talaga Oo. na Maganda itong campaign. programa na ito Oo. para naman ligtas parehas, ligtas ang tao, Oo. ligtas ang hayop sa rabies na dulot ng mga iba't ibang klase ng hayop sa kalsada. Yes, kaya ang ginawa ko noon, tawag ako kagad sa POS. Opo. Philippine Animal Report niyo po. Welfare. Tama Side. po yung Miss Oo. Tony, kapag ka may bilang concerned citizen, kapag nakita natin na baka maapektuhan yung mga kabataan ng Oo. rabies, i-report natin sa may Yes. kakayahang tumulong sa mga aso, sa mga Yes. pusa, at sa iba't ibang klaseng hayop, Miss Tony. Yes, At tama ito yun. na po, dakuan na po natin ang ating special report, ang ating The Better News. Balitang mas maganda pa sa good news. DWIZ, The Better News. Sa Indang Covered Court, noong nakaraang linggo, isinagawa ang Youth for Animals, ang protektado kontra rabies, isang libreng anti-rabies vaccination drive at seminar sa makataong pangangalaga sa hayop. Layunin ng programa ang itaguyod ang responsableng pag-aalaga ng alagang hayop, kapakanan ng hayop at pagpigil sa rabies. Sa pakikipagtulungan ng City Veterinary Office ng General Trias at Avli Biocare Incorporated, ligtas na naibigay ang mga bakuna at libreng bitamina sa tulong ng ilang veterinaryo kasama ang mga estudyante ng VetMed, habang ang mga miyembro ng YFA ang nag-organisa at nagpatakbo ng programa. Ang pakikilahok ng mga responsable at mapagmahal na pet owners ay nakatulong sa pagtataguyod ng mas ligtas at mas malusog na komunidad para sa tao at hayop. At yan ang ating The Better News. Ayun, ano naman ako, natuwa ko sa sinabi ni Miss Percy na mahal niya ang Pilipinas. Off-air. Yes, oo. Talagang based sana siya sa shuttle, oo. Pero dito siya, ito ang pinili niya. Sana po mahawa nyo lahat ng tao natin na mahalin ang Pilipinas. Walang ibang magmamahal sa bansa natin Totoo. kundi tayo, Miss Tony, di ba? Totoo yan. Oo. Doktora Percy, kailan nag-umpisa tong passion mo na tumulong? Tumulong sa kapwa? Bata pa? Nung pong dentista rin ako, may mga civic action. Meron din mga, dahil may clinic din po ako, may mga mahihirap na they cannot afford yung mga bunot, dentures. So, basta papaakyatin ko sa clinic, yung nagpapalimos na tapos yung sabi niya masakit ang ipin ko. Sige, lika, bunutin natin, gawa kita ng pustiso. Tapos gusto niya akong bayaran yung kanyang pera nasa panyo. Yes. Tapos binubuksan niya, ay no, wag mo akong bigyan kasi yan, para sa iyan, tutulungan kita. So, pati pustiso, libre. Libre Binibigay po. mo. Ganun. Nililibre ko. Complete workup talaga, no? Oo. Ang nangyayari naman po, kapalit doon, pagkababa nung isang tinulungan ng ganon, may darating na isang pasyente, tapos na yung aking 2 months, 3 months. Ganon. May kapalit. Oo, word Parang of lagi mouth. nga, opo. Ayun. Ngayon, ano ang biggest, nyo naman, biggest charity mission na nagawa ninyo? Well, ang biggest, ito's probably isa sa mga biggest na charting gagawin namin ngayon. Yung isa po yung last mini concert namin. Yun, Okay. first time namin
out of, kasi most of the time, ang feeding lang kami. Yes. So, nag-mini concert kami through the help of Roger Rigor ng PST. Kaibigan ko po kasi siya. So, siya rin, meron din siya rin foundation na sa mga disaster program. So, sabi ko sa kanya, kung nag-visit siya sa akin nung punta ng Pampanga, sabi ko sa kanya, Roger, gusto mo continuous ko yung yung fundraising mo from Seattle dito sa Pampanga, mini concert tayo. So nakakolekta po kami ng sapat na fund at yun po yung binigay namin sa kanya para makatulong sa ating kababayan na nasa lanta ng mga lindol o bagyo. Yun po yung pinakamalaking nagawa ng foundation right now. Pero meron pa po kaming darating ngayon na dito sa March 26, ito sa mga it's a mission, medical mission, mga bata, sa mga bata po. At iaalay din namin yung part ng anniversary namin dahil itong month na ito, it's for Women's Month. Yes. So, iba pa po yung sa mga magulang ng mga batang may sakit o na matitingnan sa araw na yon. So, ang target po namin is 100 beneficiaries na mga bata na may sakit o yung mga kailangan matignan. At ito po sa tulong din ng mga doktor na nagpag-collab sa amin. Yun po at saka mga iba pa pong magkakaroon din po kami ng mga feeding aside sa medical mission. Sa susunod po, before siguro end of the year, kung merong magbibigay sa amin ng tutulong ng donation, baka kasama na yung sa mga adult, medical mission plus dental. Ganun. Meron din ba kayong mga scholars dito sa Wala foundation? po kaming scholar kasi Focus lang kayo focus talaga lang sa po charity. sa feeding po or sa mga school supplies at saka at the end of the year, meron kami yung mga Noche Buena package para sa mga mahihirap. Okay. Yun po. Oo. Meron ba kayong mga regular meetings, doktora, na yung nagtitipon-tipon kayo mga volunteers, ikaw? Opo. para Every Tuesday po yan. Weekly ito? Weekly po ito. Oo. Weekly at saka sometimes sa mga officers, may mga extra meeting kami na dapat namin talakayin. So, pinag-uusapan kung ano yung mga experiences na dapat na maging aware kami, maging focus kami, at ano yung mga do's and don'ts. At paano namin, at saka yung mga pag-handling ng mga pagkain, yung mga niluluto namin, very, very careful po kami sa ngayon. It depends po sa klema natin, Yes. lalo na dito sa Pilipinas, masyadong mainit. Yes, So, oo. hindi lahat ng dinideliver sa amin mga pagkain, nilalabas namin. Pwedeng, kung hindi namin man may luto, yung mga surplus food na yon, dinodonate po namin sa mga institution, like yung mga orphanage, Yes. yung mga PWD. Pero, meron po kaming, inano po namin sila, binibigyan po namin sila ng mga warning or advice na titingnan muna bago nila. So, kailangan nauubos ito talaga sa Dapat bawat po nauubos araw. po. Opo. Walang nasasayang. Walang nasasayang. Oo. Kasi po sa panahon ngayon, sobrang dami ng mga kababayan natin talagang salat sa pagkain, talagang nagugutom. Everyday, makikita mo sa labas yung talagang wala silang makain po, lalo na yung mga bata, nakakaawa po sila. Kaya yun po lagi ang focus ko. Lagi ko rin sinasabi sa mga volunteers na pagka may yung mga pagkain na dinideliver sa atin, kung kaya nating ipamigay na yan kasi ang daming ginugutom dyan sa labas. Kawawa naman sila. Kaya, Yes. Oo. Mapunta naman ako kay Sir Nestor. Sir Nestor, ano naman yung nakikita nyo sa foundation 10 years from now? Ano ba? Kayo ba'y patuloy na tutulong sa ating mga kababayan? Yes, sir. Yung 10 years from now, inaasahan po namin na sana mas lalong lalago ang sorry po.
ang Parang interview lang po foundation. sa ano no sa sa trabaho ano. How do you see yourself 10 years from now? Yes. Pero ano po yung nakikita nyo, na-vision nyo sa foundation nyo po? Yan nga po yung magiging success at marami pa po kami matutulungan ng mga needy kababayan natin, yung mga ayatang nasa remote places po. Yun po, doon po kami nakapokus at saka yun nga po tulad ng nabanggit ni Ma'am Percy na during the school opening na meron po kami drive na para sa makapagbigay po ng school supplies sa mga estudyante at every Christmas season yung pong Adapa Family for Christmas na makapagbigay po kami ng Noche Buena at saka kung possible po na makapagbigay kami ng mga wishlist nila para sa Yes. Pasko. Yan po. Ayun. Ang ganda Yung naman. mga programa, no? Oo. Ano po ba yung mga madalas na hinihiling sa inyo ng mga beneficiaries nyo po? Yung mga beneficiaries na po namin na katulad yung mga bata po, yun nga, ang hinihiling lang po nila mostly yung mga clothes po, tsaka shoes, ganyan po. Tapos yung mga parent naman sabi nila, it's better na kahit na grocery na lang, ganyan, at saka bigas. Yes. Because it's everyday needs po yun. Yes. At saka kung magdo-donate sila ng, kasi natatandaan ko, yung panahon na mami ko, nagpunta siya sa mga AITA. Pagka magdo-donate daw kayo, isipin nyo na yun kasi may tumatakbo sa kanya mga AITA. Gumaganon. Pero naka-evening gown, sequin. Kaya pipiliin nyo na naman yung idodonate ninyo. Yung ano naman, yung akma naman dun sa pagbibigyan ninyo. Parang JS Prom yarn. Oo, kaya nga eh. Oo. Tama na may akma yung ibibigay. Baka naman, ang init-init doon, bigyan nyo ng parang pagkakapal-kapal ng jacket. Yes, oo. Na pang-iglo. Ngayon, marunong na sila mamili. Marunong O, na po. hindi ba sa... Minsan, pagka dala-dala namin yung mga balikbayan boxes galing sa mga donors po. So, parang mine. Oo. Gano'n. May gano'n din sila. Mine na sila. Oo. Ayun. Baka meron lang po kayong sa pagbabalik po natin, Miss Tony, i-announce niyo po kung saan po kayo pwede ma-contact yung mga gusto pong Mag-donate. mag-donate at collaboration sa inyo para naman mas lumawak yung matulungan ng Yes. ng Paraluman Foundation at tulungan sa ibang charity group sa Yes. ating bansa. At yan ay sa pagbabalik natin. Yo, Miss Tony. Tama-tama. Babalik po ang Tulay Pilipino makalipas ang ilang paalala. Ang oras 47 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. That time check was brought Angelo, hindi kakwentuhan namin si Sir Nestor at saka si Doc. Percy. Oo. Ang daming talent ni Opo. Doc Percy aside from dentista. Kumakanta pa siya. Oo. Kaya may concert. Oo. Oo, artist pa. Oo, nagpe-painting. Yes, oo. Nagko-compose pa ng kanta. Oo nga eh. Siguro nag-shower ng blessing ang pong may kapal eh. Tulog ako. Lahat napunta kay Miss Percy. At sa inyo. Ayun, pero ang maganda kay Doc Percy, talagang lahat nila, may natitira pa ba sa inyo? Lahat ng talent nyo, lahat ng maibibigay ninyo, talagang para sa kapwa talaga eh, no? Oo. Doon na lang, yun na lang ang, inano ko na lang ang buhay ko sa pagtulong. Ay. Doon ako nasisiyahan po, parang umahaba yung buhay ko pagka may nakikita akong may nakikita akong natutulungan ko sa nahihirapan sa buhay. At bata pa raw siya, alam na niya na may calling siya. You were 11 years old, no? Na parang... Opo, parang gano'n. Oo. Matanong ko lang, Miss Tony, sino po yung pinaka naka-influensya sa inyo? Bata pa lang kayo, 11 years old. Sino po yung naging model nyo at kayo ay humantong sa pagiging... masabi kasi talagang parang lumabas na lang eh. Parang yun nasa talaga siguro yung puso ko yung talagang matulungin o maawain sa mga nahihirapan. Siguro po, very observant lang po sa kapaligiran, nakikita nyo yung Opo. marami nangangailangan tao na po. Kaya nga, Parang sa malit na bagay yung kahit hindi man yung pagbibigay ng sa pera o sa pagkain, yun lang marunong kang makinig sa isang importante tao yun. na gusto may makausap siya, ma-voice out niya yung nararamdaman niya, yung hirap niya sa buhay. Kahit na ganun lang po para sa akin, napakalaking bagay sa akin yun.
na yung makinig lang ako. Malaking bagay talaga yung may nakakausap ka. Yung especially ngayon, ang dami mga may mental health issues. Sometimes, kulang lang sila sa, parang alam nila may umuunawa sa kanila, may nakikinig. Tama po. 'Di ba? At marami ngayon talaga pabata ng pabata. Pabata ng pabata. Yes. Nagkakaroon ng depression, anxiety, yun. So Oo. sila yung mga nangangailangan din ng tulong. Yeah. Miss Percy, ano po ba yung tanong ko kanina na naudot, yung ano po ba yung parang pinaka-legasiya na gusto nyong iwan? Yeah, para sa akin po, napaka-importante itong legacy na to na iiwanan ko kung mawawala man ako dito sa mundo. Yung sana yung ating mga kababayan, matuto silang tumulong sa mga mahihirap. Huwag na nating isipin yung mga negative. Yung makatulong ka lang, makasalba ka lang na makatulong ka lang sa kanila sa isang pamilya. Yes. Napakalaking bagay na po 'yon. Hindi naman lahat hindi naman natin matutulungan. Pero isang tao lang ang matutulungan mo, parang napakalaking bagay na 'yon. At saka unang-una po sa lahat, gusto kong magpasalamat talaga sa Diyos. Yes, Kasi of kung course. di sa Kanya, siguro wala din ako dito. Kasi bakit buhay pa ako? Oo. Dahil siguro talaga ito siguro yung binigay sa akin ng may kapal na magkaroon ng puso na sa mahihirap. So sana po yung pinaka-legacy iwanan ko yung matuto tayong tumulong sa maliit na bagay. Ayun. Yes, so- Marami pa po kayong matutulungan at hindi pa tapos ang mission nyo. Naniniwala ako hindi pa tapos ang mission nyo sa Totoo mundo. yun. At kahit sa Bible naman nakasulat talaga, if you give to the poor talaga, you're lending to the Lord. And poor naman, hindi naman kailangan mahirap eh. Hindi It po. can be yung mga poor in spirit, poor sa Yes, pagkatao. Kasi you can live in a mansion and lahat ng tao may problema. Yung pala, kulang ka rin sa nakikinig sa'yo. Ang dami Tama. mo rin kulang Tama sa po buhay, yan. di ba? Hindi Tama naman po yan. kailangan Hindi na man lang maging mahirap. Yung iba talaga na may pera pero yung pala ang daming dinadala Daming na dinadala. kailangan din may makinig sa kanila. Opo, May tama. tumulong din sa kanila. Tama. Ayun. Oo. Si Sir Nestor naman po, kayo naman po. Sa legasiya na gusto nyong maipamana sa mga susunod na henerasyon. Yun na nga po, tulad po ng napansin nyo kanina na yung mga member po alos senior na. So, Yes. at this final stage of our life na makatulong po kami at makapag-share po kami ng mga blessing para sa ating kababayan, ay malaking bagay na po yun. At sana po nga po, yung sinishare namin blessing at saka yung mga gawain namin po namin na may pamana din sa mga kabataan para patuloy po silang makatulong po sa darating na panahon. May age requirement ba ang pagiging volunteer or basta walang age, basta may puso, pwedeng kumatok sa pintuan ninyo. Pwede niyo po sabihin kung saan sila pwedeng pumunta Opo. in case, oo. Opo. Ang location po namin sa Angeles City, sa Marisol. At makokontak nyo po. Meron din kaming page, yung Paraluman Care Foundation page. At meron din kaming phone number. You can reach us 0917-300-7606 po. Yun ang phone number na Sige, you can ulitin lang po reach us. natin. Yung number po. Yung number po is 0917. 17-300-7606. Ayun. Okay. Yun. Regular load lang po. Hindi pala. Hindi. Ulitin natin. Yung mga gusto makapag-collab, ulitin natin. 0917-300-7606. Tama po. Ayun. Ayun, once again ako, Dr. Percy, and of course, Nestor, thank you so much for sharing with us. Oo. At talagang lalo pang kayong biyayain sa ginagawa Salamat po, ninyong salamat. pagtulong sa iba. At thank you very much for having us po. Napakalaking biyaya din sa amin to at chance na i-announce namin ang advocacy namin at nasa Pampanga po kami. And one of these days, bibisita kami ni Opo. Angelo. Opo. You are po most namin. welcome po. Kami. You are most Yes. welcome. Oo, naku, maraming salamat. Ayun. At
Dito po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, panonood, at pakikisama sa amin dito sa Tulay Pilipino. Ayan. Ito po nga programang nagsisilbing tulay ng malasakit para sa ating mga kababayan. At syempre, kami po ay inyong nakasama ang bagong reyna ng public service. Walang iba kundi si Miss Tony Rose Gaida. At ako naman po ay inyong nakasama ang psychic po ni Miss Tony Rose Gaida, Angelo Baino. Samahan niyo po Lunes hanggang Biyernes 1:00 ng hapon dito lamang sa DWIC News Nationwide. Ito po ang Tulay Pilipino dahil walang ibang tutulong sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Ayan. Ayun. Mabuhay po ang bawat Pilipino. Thank you very much. At kita-kita tayo. Pakikinig ulit tayo. Opo. Tama ba yun? Opo, bukas. Abangan Alauna nila tayo. hanggang 2:00. Dito Ayun. pa rin sa DWIZ. Ayo, mabuhay po ang Paraluman Care Foundation Phil Incorporated. Nakasama po natin si Dr. Percy Guzman, ang CEO and founder, at Sir Nestor Bardelosa, ang president. Maraming salamat po. Okay, Hanggang sa muli po. Magandang araw ho sa inyong lahat. Bye-bye. Bye! Nasa